Ayun, good morning. Magandang umaga, tanghali at gabi sa inyo lahat kung saan man kayo naroon mga kayote. At meron tayo ngayong pakikinggan at hindi talaga tayo makamove on no? Dito sa Quadcom na to kahit na ilang linggo na yung nakalipas. No? Kasi talagang ang dami natin pwedeng mapupulot dito na pag-uusapan at talaga nga namang nakaka-amaze ang ginawa ng Quadcom na ito. So tutok tayo dito kay Congressman Gutierrez, yung isa sa pinakabata na kongresista dito sa Quadcom at isa siyang attorney at nabigyan ng pagkakataon na magtanong dito kay Duterte that time, no? At maganda yung mga sinabi niya, maganda binatawan niyang tanong at medyo hindi lang talaga nagustuhan ng ating dating Pangulo ang mga ilang katanungan sa kanya na binabato, no? At isa na dito yung mga binanggit ni Garma noong nakaraan na nagkaroon daw sila ng meeting kung saan naghahanap daw siya ng pwedeng pagkakatiwalaan na sinabi niya nga na isang INC ang pinaka-particular na gusto niya. Hindi nang natin alam kung bakit, no? Kahit si Duterte sinabi niya rin na bakit INC ang kukuhanin ko. At ayun, pakinggan natin kasi napakaganda ng na to, no? At marami tayong mapupulot na dito na aral or ka-informasyon dito sa mga bitaw na tanong ni Kong Gutierrez. Alright? Sige, pakinggan natin. This is not to confront you with the affidavit, but we want to reconfirm your statement with your interview with Attorney Panelo. Because, just for your information, Mr. President, we understand you do not have the affidavit now. But one of the bits and pieces that was relayed by Colonel Garma is that you contacted her looking for a person with a particular skill set and religious affiliation to help you manage and drive your drug war. Now, that fact you have corroborated in your interview with Attorney Panelo when you said that you were looking for a person of that religious affiliation because they are trustworthy with money. So I am now asking, Mr. President, with your corroboration in that interview, does that not jibe with what Colonel Garma is saying? It does not jibe because I was looking for a particular person. Maybe a member of that sect, but it had to be one who has the brain and the ball to do the job. So, Mr. President, if you were looking for a person to fill that position, what position did you have in mind? Was this your drug war czar? No. May drug enforcement unit tayo sa gobyerno. It cannot be they were there to just ask for an advice of how they would participate in the drug. Cut lang natin. Dito tinatanggi niya na, napansin niyo, tinatanggi niya na hindi ito yung national level, no? National level na pagsugpo sa sa droga. Parang operation lang parang ganoon ang sinasabi niya dito. At nagtataka ako na pagbabali-baliktad niya yung from the time na naging mayor siya, no? But that time kasi nagkaroon sila ng meeting, no, na kinonfirm ni Garma, presidente na siya noon, no? At that time may tinawag na kasama nga si Bongo Kasama si Bongo na nag-meeting ayon kay Garma. At dito dinideny niya. Okay? Dinideny niya na nagkaroon ng meeting about sa pag-i-scale up ng Davao model to national level. Yun. At dito dinideny niya. Okay, tuloy natin. War. Hindi sila pwedeng mag-create ng unit because that is not allowed. It is only the police who can create a unit or a division. The mayors do not have that power. Mr. President, I'm talking about this time you were already president po, no? Yes.
So you were in a power to create Presidente na the siya position. nun eh. I'll just go back to your Babaliktad. statement po, no, Mr. President. You said you were looking for someone with the smarts and the balls, sorry for the language, you were looking for someone of that capacity. Now, according Putulin ko lang ulit, no? Bakit ka pa di ba? Yung statement pa lang na yun. Yung looking for someone who is smart and have the balls, di ba? Na parang merong guts na gawin yun kasi hindi naman lahat pwedeng gawin eh. Kung sa ano ko na lang, analysis ko lang hindi naman kasi lahat ng nasa posisyon o sinong nasa PNP or sino man na opisyal, kayang gawin yun dahil medyo extra yung pamamaraan ng EJK, di ba? Kaya siguro nabanggit nitong si Duterte na kailangan niya ng isang merong bayag, no? Sorry sa terms pero yun yung sinasabi nila dito na merong lakas ng loob na gawin yung isang bagay. Kasi kung usual lang na yan operation bakit mo pa sasabihin yun, di ba? Ibig sabihin talagang medyo pasok doon sa pinupunto nitong si Gutierrez na this is a national level, no? Hindi ito yung parang maliit lang na operasyon. Okay, tuloy natin. According to Colonel Garma, you were looking for that person to manage your drug war. But you are saying now that it is not to manage your drug war because you couldn't create that position. It's a statement. Do not bind me with your statement. No, I'm now asking Mr. President about your statement. Why were you looking for someone with the brains and the capacity? Ano po yung job ano po yung trabaho na ibibigay mo po sana sa taong iyon? Because drug money is Tuloy mo. Ano kaya sasabihin? Alam mo, that is why we are not succeeding because drug money is supporting this syndicate. Madali ang pera. Nagpibigay ng pera yan. Huwag na tayo magbulahan dito. Kaya tayo hindi nagsasucceed kasi yung money madali benta sa mga bata. And they bribe. Hindi tayo magbulahan na tayo kung sino ang guilty o kung sino ano. Nandito na tayo sa totoo. Huwag na tayo maglayo dyan sa totoo. Ito, cut ko lang ulit. Hindi ko maintindihan tong si former president, no? Bakit daw kailangan pang hanapin kung sino ang guilty? Kaya nga nagkakaroon tayo ng investigation, no? Para malaman natin kung ano yung talagang yung totoo talaga. Kasi siyempre your words against other person words, 'di ba? Magkakaroon talaga ng ng pagtatalo. Siyempre sasabihin niya siya yung tama, sasabihin niya siya yung tama. Hindi dapat sabihin ng atang presidente to, no? Dapat mag-stick siya kung ano yung procedure dito sa hearing. Parang gusto niya sa kanya lang maniwala, 'di ba? Parang ako na yung sinasabi ko na 'di ba? Lagi niya sinasabi na ako yung mayor, ako yung presidente, 'di ba? Hindi ko gagawin yan kasi nakarating na ako sa ganyang posisyon Ano yung parang anong klaseng argument yun? May tawag sa ganong argument, yung parang appeal to authority yun. Kung hindi ako nagkakamali, parang appeal to authority na oops, huwag kang masyadong magmarunong kasi presidente ako di ba? Hindi ako magiging presidente kung hindi ko alam yung mga ganyang bagay. Sa akin ka na makinig. Parang ganun yung gusto niyang sabihin dito kay Gutierrez Parang ito nakikita kong minit ang ulo niya, no? Kasi medyo matatalim yung tanong Tuloy natin. So Mr. President, you are confirming that you were looking for someone to fill the shoes of a position related to the drug war because you are talking about drug money and how it corrupts people. Yes, that is why. That is why sinabi ko Iglesia ni Cristo. So, kasi ang Iglesia ni Cristo, normally, hindi mo talaga makorap. Ayan yun. Siguro pa-thank you kay Kong Gutierrez kasi binigyan kanyang idea. Kaya yan, nagtignan mo. Kung yun ang dapat niya sabihin, di ba?
sinabi niya na agad. Kasi kung yun talagang gusto niya sabihin na kaya siya naghanap ng iglesia kasi nga hindi daw kayang i-corrupt. Okay, Diyos ko. Ito, sige, tuloy natin. Hindi natatanggap ng pera. Alam ko kasi mayor ako. You diba? cannot easily. I'm a mayor. I'm a president. A member of the Iglesia ni Cristo who is a policeman or soldier. Yan, that is the explanation. Thank you for the clarification, Mr. Yes, President. sir. Mr. President, so in that case, tama po yung sinasabi ni Colonel Garma. Correct. In which you were looking for a person of that sect with those qualities to man your... Saka hindi lang yun. Sa sinabi ni former president na talagang kino-confirm niya na nagkaroon talaga ng meeting, 'di ba? Doon pa lang kasi pwede nang i-deny na nagkaroon ng meeting about ganito. Ewan ko. Siguro hindi ko alam kung nadulas na lang tong si Duterte or talagang yun talaga nangyari, may meeting, pero who knows, 'di ba? Kasi inamin niya na talaga naghahanap siya ng tawag dito, ng isang INC na pwedeng mag-handle o mamuno. Ayon dito kay Gutierrez kasi parang dinideny nitong si former president na not manned, 'di ba sabi niya kanina? Kasi parang iko-command daw, magko-command So, ayun ko, pakinggan natin yung iba pang sasabihin dito ni President Duterte. The drug war. It's correct. It's not man To manage or... It's not man because it's man meaning in command. Dalawang tao lang yung pinag-isipan mo. There is a drug unit in every department. Ano ka man? They were there for an special operation. Gusto nila, they were so special proposing operation. something because na may nalaman sila pumapasok dyan na droga dyan sa... Yun, ayon sa kanya, kaya nandoon siya, merong nabanggit sa kanya na meron daw papasok na droga, kaya nagkaroon sila ng meeting. Ayun. Kaya, ayun, ang sabi niya, wala daw siyang alam doon na sinabi lang daw sa kanya na special operation lang daw yun. As a president, remember, presidente na siya nun. No? Presidente na siya that time. At talagang nung nasabi sa kanya, pumunta siya sa Davao kung di ako nagkakamali yung meeting nila. Correct me if I'm wrong, sa Davao. Okay, sige. Tuloy natin. Fear na yan. It is not a creating a command because you cannot do that. It belongs to the police hierarchy, if you may. Walang power ang mayor dyan. Thank you, Mr. President. It was an operation. Sila yung nagsabi, meron kaming nalaman kagad. Sige. As mayor, I will support you. Why would I refuse? Mayor. Kung may maglapit dito na police magsabi, sir, may nalaman kami na ito, we need this support. Sino yung mayor na hindi mag... Lalo na ako. So, Mr. President, Ako nga, pumapatay ng droga Suporta pa sa police. So, Mr. President, when you were looking for this person, in the person of Colonel Leonardo, although it was not to create a task force, it was for an operation which they were proposing. That is what you are telling us now, Mr. President. Yes, because as sasabi ko, the corruption, madali sa law enforcement, corrupt. Kaya kailangan mo ang tao na Sabi ko yung mga iglesia ni Cristo, hindi mo madali-dali yan mabili. That's the reason why. Alam mo, 'di ba tinanong na rin to sa Senate noon. Hindi niya sinagot ng ganyan, hindi niya sinagot ng ganyang outright na sagot na ganyan, 'di ba? Dininay niya pa nga yata do sa hearing sa Senate . Sabi niya, "Bakit naman ako maghahanap ng isang INC? For what? For what reason?" 'Di ba siya mismo nag-deny? 'Di ba? Kung balikan ninyo, no? Balikan ninyo yung sinabi niya yan . Yun mo si Raulo na na hahanap ng bakit INC? For what? For what reason? Sinabi niya yan, no? Pero hindi niya sinabi yung reason ngayon na
Sa tingin ko, kung hindi lang binanggit ni Gutierrez, no, ni Kong Gutierrez, kasi si Kong Gutierrez, kung mapapansin